Simula noong gabing nabasa ko ang mga chat, nag-iba ang lahat sa loob ko. Pero sa labas, pareho pa rin. Nag-aalmusal kami, nag-uusap tungkol sa trabaho. Nagte-text siya, I love you. Pero alam kong may ibang nakakabasa rin ng ganyang salita galing sa kanya. Ang kaibahan lang, gising na ako. Kinabukasan, habang maliligo siya, kinuha ko ulit ang cellphone niya. Hindi para maghanap ng evidence. Sapat na sa akin ang nakita ko kagabi, kundi para kunin ang number ni Rhea. Kinopya ko, sinave ko sa sariling phone ko, hindi sa pangalan niya, kundi sa Aral Chamber 1. Hindi ko alam kung bakit iyon ang naisip kong pangalan. Pero siguro kasi, alam kong balang araw, pag binalikan ko itong face ng buhay ko, magiging aral na lang siya. Sinimulan ko ring tingnan ang pattern ng mga alis niya. Anong oras siya lumalabas? Anong araw siya madalas mag-overtime? Anong mga petsa siya late umuuwi? Hindi ako nagtanong. Pinanood ko lang, may isang gabi napansin ko, Biyernes. Nakaayos siya, mas mabango kaysa sa normal, may bagong polo. May inuman lang kami ng tropa, love, sabi niya. Enjoy, sagot ko sabay ngiti. Nang sumara ang pinto, hindi ako umiyak. Hindi ako nagdrama, nagbihis ako. Simple lang, plain shirt, maong, ponytail, hindi ako nagmakeup. Ayokong makilala ng kahit sino. Tinawag ko ang isang Grab. Sinundan ko ang lokasyon niya gamit ang Find My device na matagal na naming naka-on. Noong panahon na nagtitiwala pa kami sa isa't isa. At dun ko nakita kung saan talaga siya nagpupunta. Hindi sa opisina, hindi sa inuman, kundi sa isang hotel. Sa tapat ng entrance, huminto ang kotse. Nakita ko siya. Nakita ko rin si Rhea. Mas bata, mas carefree. Yung tipong babaeng hindi iniisip kung may tinatapakan na siyang ibang mundo. Magkasabay silang pumasok. Magkadikit ang balikat, parehong nakangiti. At ako, nasa kabilang kanto, nakatayo. Nakasilip, parang pelikula. Pero ang problema, ako yung extra sa kwentong dapat ako ang bida. Sumandal ako sa pader, hawak ang dibdib ko. Para akong hinihiwa ng paunti-unti. Gusto kong lapitan sila. Gusto kong sigawan si Liam. Hindi kita pinakasalan para maging background lang sa buhay mo. Pero hindi. Hindi pa oras, huminga ako ng malalim. Nagpicture ako ng hotel. Kinunan ko siya sa malayo, hindi para i-post. Hindi para ipang blackmail. Kundi para maalala ko kung gaano kasakit ito kapag dumating yung araw na kaya ko nang umalis. Pag uwi niya, madaling araw na. Amoy alak, amoy pabango ng babae. Pero umaktong pagod sa trabaho. Ako naman, kising pa, nagpapanggap na inaantok. Kamusta? Tanong ko. Stress, love, grabe sa trabaho, sagot niya. Tumingin ako sa kanya, diretso sa mga mata niya. At doon, sa unang pagkakataon, nakita kong umiwas siya. Ganun ba? Sagot ko lang, wala na akong dagdag na tanong. At doon siya nagsimulang kabahan. Kinabukasan, napansin kong mas clingy siya. Mas maraming I love you, mas maraming yakap. Minsan, ang sabi ng konsensya sa mga taong nagtataksil, bawiin mo sa lambing. Akala niya uubra sa akin yon. Pero sa loob ko, unti-unti nang namamatay ang pag-asang kaya naming ayusin pa. Isang gabi, habang tulog siya, hawak ko yung dibdib ko, ramdam ko yung bigat, yung pressure, yung kurot. At kung magstay ako, tanong ko sa sarili ko, anong ituturo ko sa sarili ko? Na okay lang na maliin ako hanggat kasama ko siya? Na okay lang magsinungaling basta hindi ako umaalis? Hindi. Ayokong ganon ang aral na matutunan ko sa sarili kong kwento. Kaya naisip ko, kung aalis ako, hindi ako aalis na talunan. Alis ako na malinaw sa lahat kung bakit. At hindi niya ito malilimutan. Kaya sinimulan kong ayusin ng tahimik ang buhay ko. Nag-open ako ng hiwalay na account. Inipon ko ang kinikita ko. Kinuha ko pabalik ang mga original copies ng mga dokumento ko. Dahan-dahang hinugot ang sarili ko sa mga joint na utang at bills. Wala pa akong sinasabi. Wala pang confrontation. Pero unti-unti na akong lumalabas sa mundong siya ang sentro. At habang ginagawa ko yon, mas lalo ko nararamdaman ng sakit. Pero kasabay nito, may tumutubong kakaiba. Lakas.